Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang opinion column ni Mr. Tony Lopez ng Philippine Daily Inquirer na kung saan may mga disturbing revelations na sinabi niya tungkol sa pagnenegosyo dito sa Pilipinas. Okay, gusto ko lang munang i-remind na meron tayong stock ng dark chocolate. Yung mga gustong mag-order, dito lang kayo magtawag 0916-9000-997. Limited po ang stock ng ating dark chocolate, kaya first come, first serve. First week of July ang delivery. Okay. Ito po sa Philippine Daily Inquirer, Doing Business in the Philippines by Tony Lopez. Nako, I was shocked to learn about this. Kasi yung first paragraph pa lang niya, very shocking. Basahin ko ang first paragraph ha. Sabi niya, did you know that Philippine mayors are among the most powerful public officials in the world? World hindi lang Pilipinas. So na-curious ako, bakit? Mga mayor sa Pilipinas, very powerful daw. Sabi. Bakit? Dahil daw, ang mga mayors, they can delay or refuse to issue the annual business permit to businessmen and entrepreneurs. And there is nothing the applicant can do about it. Not even, sabi niya, not even DILG Secretary Benhur Abalos, a lawyer and a former mayor himself. Walang, ang DILG, sabi niya, have no punitive actions, have no punitive powers to discipline a recalcitrant mayor who delays or refuses to issue a business permit, which is normally a yearly routine and a perfunctory exercise. Sabi ko, ha? Ganun ba? Pag gustuhin ng mayor na i-delay o hindi ka isyuhan ng business permit, kaya niya, at ang DILG walang magawa. So, this according to Mr. Tony Lopez. Then mamaya, mayroon pa siyang isinite na Special Assistant to the President. Pati yung meron tayong Anti-Red Tape Authority. Isang ahensya ng gobyerno para alisin yung red tape. Yung ganito ba? Mga pinapatagal ang business permit. Yung head ng Anti-Red Tape Authority, Secretary Ernesto V. Perez, isang abogado, wala rin disciplinary powers. Wala silang magawa sa mga mayor na nagdi-delay sa mga business permit. So, grabe, ano? So, ano ang dapat gawin ng negosyante? Sabi niya, the applicant, pwede siyang lumuhod sa mayor, pwedeng magdasal, or gawin niya ang kagustuhan ng mayor. Ano daw? Usually, kagustuhan, bigyan ng pera or some concessions or contract or making him your business partner. Grabe. Kaya, kung may mga ganitong mayor, powerful nga ang mga mayor. Hindi naman siguro lahat. Okay? Fuera de los Benos. Kaya lang, itong si Mr. Tony Lopez is talking out of experience. Okay? So, paano nalaman ito? Paano nalaman ito na ganito pala ang kalagayan ng mga businessmen? Okay, nagkaroon ng Manila Overseas Press Club Investment Night. Bago lang.
At nandun si Mr. Tony Lopez, nandun din si Secretary Dec Go. Siya yung economic czar or Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Nangyari ito June 25, kahapon, sa Fairmont, Makati. So, yung mga negosyante, nag-share ng kanilang mga experiences. At ito ang lumabas. Reklamo ng maraming negosyante na namumuhunan sa Pilipinas, maraming mga mayor na dinidelay yung mga business permit nila hanggang, alam mo na, yung kalakaran. Okay? So, sabi ko, what's happening? Kaya pala, nahihirapan tayo sa pag-attract ng mga foreign investors dahil sa ganitong kalakaran. So, anong advice? Anong gagawin ng mga negosyante? So, itong si Secretary Dec Go, ang advice niya ganito. Yung mga businessmen na dinidelay ang kanilang mga permit ng mga oppressive mayor, sabi niya, vote with your feet. So sabi, paano ka boboto with your feet? Di ba kung boboto ka, sulat. Hindi daw, feet. Ang ibig niyang sabihin, relocate your business or factory to a more hospitable place. Umalis ka na lang doon sa town or city na yon na dinidili-dili ang permit mo. Punta ka sa ibang lugar. Papaano kung ano? Papaano kung ang negosyante umalis sa Pilipinas? Ayun na ang problema. Kaya may nabasa ulit ako na column ni Mr. Tony Lopez, paborito ko ito Sa ASEAN nations, Pilipinas ang pinakakulelat sa foreign direct investments. For 2 consecutive years, sabi niya, for 2 consecutive years, napakababa ang ating ang ating foreign direct investment compared to Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam. Tayo ang kulelat. Sabi niya, yung sinite niyang figure nung 2022, I think $9.2 billion ang investment. Last year is only $8.9 billion. Compared sa Singapore, noong 2022, ang maalala ko is $141 billion ang investment. So, with this in mind, so nakita ko nga, dapat ayusin muna ng ating gobyerno itong ganito, yung ease of doing business. Maalala ko, mayroong nabasa kong article, yung German ambassador to the Philippines, nagre-reklamo sa katagal sa pag-issue ng mga business permit dito sa Pilipinas. Kaya sabi niya, if you want German investors to come, give us a red carpet, not red tape. Anong ibig sabihin ng red carpet? Welcome. Huwag mo na silang pahirapan. Yung red tape, itong ganito, dinidili-dili ang mga permit. Iyan na ang problema. Sa Singapore, it will take less than 1 hour. Makakuha ka na ng business permit. Sa Pilipinas, nako, abutin ka ng siyam-siyam. So, ito ngayon ang challenge ng administrasyon. Okay naman sana yung palaging magbiyahe ang presidente. Billions of pesos ang ginagastos. Kung nagiging totoo yung mga hinihikayat na mga mamumuhunan, pledges lang yun sa dami-dami ng mga pledges, kakaunti naman ang natutuloy na nagbi-business sa Pilipinas dahil dito yung red tape. Sabi ni Senator Cynthia Villar, one of the Villar family, silang pinakamayaman, daming negosyo
Sabi ni Senator Villar, hindi problema yung economic provisions ng konstitusyon, yung gusto nilang i-amend. Ang problema, sabi ni Senator Villar, ito red tape at saka corruption. Ano pa? Yung ganun din yung Philippine Islands Chamber of Commerce. Ito rin ang kanyang sinasabi. Dapat ang ayusin muna itong corruption sa gobyerno at ang red tape. Pag naalis ito, madaming mag-invest na mga ano. So, salamat kay Mr. Tony Lopez sa informasyon nito. Sana bigyan ng kapangyarihan o punitive powers ang DILG at saka yung anti-red tape authority para disiplinahin o kasuhan itong mga mayor na nagdi-delay sa mga business permit ng ating mga negosyante.